Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Hani Lacuna, babanggain si Yorme Isko Moreno. Yan guys, medyo mainit na balita to at talagang lumalabas na social media na hindi natin naakala na talagang magbabanggaan itong dalawa na to. So, alam naman natin ito yung nagtandem, di ba? Itong Hani Lacuna at Yorme sa paggiba, di ba? Kay Erap Estrada nung 2019. So, bukod doon, bago pa yon, marami na silang pinagsamahan. Kaya nga, laman ng balita ngayon, di ba guys? Sabi dito sa Inquirer, Manila's Lacuna, I am giving Isko Moreno time to reconsider mayoral bid. Yan guys. So, kumbaga, itong statement ni Hani Lacuna, parang talagang may pahiwatig na o konfirmado na tatakbo nga itong si Yorme. So, alam naman natin guys, 'di ba, na maingay din ang pangalan niya sa Senado. 'Di ba? Sa survey malakas siya, 1 to 7 yung huli, nasa 10 siya. So pasok pa rin. Pasok pa rin sa top 12 o Magic 12 ng Senado. Kaya ngayon marami nang nag-iisip talaga na saan ba tatakbo si Yorme? Sa Senado ba o sa balik siya sa Maynila? Marami kasing haka-haka na lumalabas, guys. At naging ano na rin, sa pusapin na rin. Meron kasing pinost itong si Yorme, sabi sa kanyang Facebook, ang pagkakaibigan ay nagtatapos kapag ang pinag-uusapan ay kapakanan ng taong bayan. So, yun guys, di ba? Medyo malaman yun na talagang parang may pahiwatig nga na tatakbo siya. Na, sinabi niya kasi pagkakaibigan, di ba? Kaibigan niya si Hani Lacuna, na kung saan ay ang alam natin ay magturingang magkapatid to. 'Di ba? Pero eto yung maganda kay Isko kasi guys. Kahit magkaibigan kayo, kung kapakanan ng taong bayan, gaya ng sinasabi niya, o ng mamamayan ng Maynila, doon sa amin yan guys, sa Maynila, ay unahin niya na, kahit magkaibigan pa tayo. Ganun siya, unahin niya kahit magkaibigan pa tayo. Kaya nga 'di ba noong 2022 election, isa yun siya nagustuhan ko eh. Kung siya tumakbo ng presidente at nanalo, malamang guys, maraming hihinging pabor dyan ng mga kaibigan pero hindi niya pagbibigyan. Ganito rin ang nangyari. Kita mo, di ba? Matalik na magkaibigan sila ni ano. At talagang yung tandem nila nung 2022 guys, Manila records yun sa election. Imagine mo, di ba? Nung 2019, ang konsehal, di ba? Lahat ng tatakbo sa first district hanggang 6th district, 36 na councilor ang kailangan manalo per district kasi yun eh. Ang naipanalo ni Yorme, 34. Dalawa lang ang hindi nanalo, pero yung nanalo na yon, mga kaibigan pa nila, hindi lang kasama sa partido nila. 'Di ba? So almost perfect, 36-36 ang naipanalo na nila. Tapos sa mga congressman guys, 6, 'di ba? 6 district. Lahat yun guys panalo. Walang talo ni isa. Kaya talagang napagkaisa ni Yorme, maganda yung naipundar niya. 'Di ba? Talagang nagkaisa, kaya napakabilis. Kaya nung umupo na siya, 'di ba? Nakita natin kung gaano siya kagaling at talagang namayagpag ang Maynila, umingay sa social media. Hindi lang sa social media, kahit sa buong mundo. 'Di ba? Yung mga OFW na babalitaan at yung mga pinangako niya, 'di ba? Kagaya ng paulit-ulit nating binablog dito, yung pinagawa niyang world class na tatlong public school, di ba? Na may air condition, mga 10 floor, ang laking tulong na sa education guys. Talagang komportable yung estudyante at mga teachers. Yung bagong hospital ng Maynila, mala St. Luke's, talo pa yung St. Luke's guys. Di ba? Manila Zoo. At yung mga pabahay na dekalidad, na condominium, di ba? Condominium, mahal yan guys. Tapos yung townhouse. So, isa lang yan. Bukod doon, nalinis niya yung Maynila at talagang namayagpag guys. Umingay. At nakita natin luminis. Mula sa pagkadugyot
yung 'di ba, yung unang upo nga niya, 'di ba? Talagang nagulantangan lahat kung paano niya ginawa yung unang-unang tinrabaho niya. Unang araw niya, Divisoria, nilinis, 'di ba? Hanggang ngayon, guys. So yun nga, tapos may mga kumalat na balita kasi, 'di ba? Nag-iikot-ikot si Yorme sa Tondo, basta sa Maynila, guys. At eto, guys, ang daming gusto nagpapabalik sa kanya. Baka nakita niyo na to, pero i-play natin, guys, kung ano ang sinasabi ng mga Manileño. Right? Pasok, Yorme. Bumalik ka na! 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 I love you. Kailangan ka! Boss, ingat. So yun, guys, napanood nyo, di ba? Ano sabi ng taga Maynila? Bumalik ka na. Bumalik ka na. So baka yun ang isang dahilan, guys. Kasi si Yorme hindi niya matanggihan yung tao. Lalo na, di ba, dati lumabas yung mga taong tinulungan niya na hindi naman pinakita sa media. O siya mismo hindi niya nilabas. Nagkukwento lang yung mga taong tinulungan niya. Pero kasi, guys, kung ako tatanungin nyo, gusto ko maging senador siya. Para makita ng taong bayan kung paano siya magtrabaho, di ba? Kasi ang target natin talagang sana maging presidente pa rin siya balang araw. Pero siguro naisip din ni Yorme dahil pagka senador ka kasi, guys, di ba, gumagawa ka ng batas at marami kayo, 24. Kahit maganda yung pinapanukala mong batas, kung hindi yan susuportahan ng kasamahan mo o mahigit kalahati sa Senado, halimbawa 24 sila, yung 13 na senador makuha mo, at mag-agree sa'yo, doon pa lang magagawa ang yung batas. Pero kung hindi yung mangyayari at hindi ka makakuha ng majority, talo pa rin, di ba? So, sayang yung batas. So, naisip niya siguro kasi pag mayor ka, di ba, kung anong gusto mo, lalo na hawak mo yung konseho, talaga namang natutupad. Mas malaking porsyento ang natutupad. Kaya nga lahat ng gusto niya nang mangyari sa Maynila, guys, di ba? Nagawa niya in a matter of 3 months lang, 3 years lang, di ba? So, pwede yun, guys. Baka ganun. Sa tingin natin siguro, kung sabagay, bata pa, guys, 48 pa lang siguro ngayon si Yorme. Pwede pa niyang tapusin ng 3 terms niya, di ba? Pag natapos ang 3 terms niya, at nakita, kasi alam naman natin si Yorme, pag kumilos, workaholic to, guys, dito nagpapahinga. Kahit nung pandemic, di ba, nakita natin, hindi na siya umuwi sa bahay, napakalapit lang ng bahay niya, nasa City Hall siya. Tapos nung may vaccine na, di ba, nandun siya sa Luneta, nag-check siya. So, ano talaga siya, workaholic, talagang gusto niya, may ginagawa sa ayaw niya patulog-tulog sa angkukan. At pag natapos na yung 3 years, 3 terms niya sa pagka-mayor, at lalo pang nag-ingay ang Maynila, mas marami pang nagawa kasi bata pa eh. Marami pang magawa, baka ma-realize ng taong bayan later on, di ba? After 6 years lang, o 9 years lang, tingnan natin, ay pwede siyang tumakbo mayor. Baka ma-realize ng taong bayan talagang si Yorme okay ito, di ba? Kasi baka marami lang nakulangan sa kanya dahil 3 years pa lang. Siyempre yung hindi taga Maynila, di ba? Baka hindi talaga na-appreciate yun, lalo na sa mga probinsya. Kami taga Maynila, na nakikita namin yan. Napakalaki talaga nagbago ng Maynila dahil kay Yorme. So yun, guys, yun ang abangan natin kung mag-a-announce na nga. Di ba? Kasi nauna na itong si Hani Lacuna, gusto niya na magkaroon pa ng time. Di ba? Itong si Yorme, kung baka gusto pa rin niya magsenador at mananatili si Hani Lacuna. Pero mukhang kahit anong mangyari, guys, mukhang babanggain talaga ni Hani Lacuna si Yorme.
mukhang hindi na sa aatras. Yung pagkakaibigan, kalimutan mo na muna nila, 'di ba? Politika muna. Ganun talaga sa atin yung magkakapatid nga, nagkakalaban sa politika, 'di ba? Ito pang magkaibigan lang. At kung maganda na kung para sa taong bayan naman, wala na taga sa Maynila, walang problema. Basta tayo guys, solid pa rin tayo kay Yorme. Sa pa rin ang susuportahan natin ano mang mangyari. So kayo guys, anong masasabi niyo dito? Tama ba na babalik na lang sa Maynila si Yorme o maging senador? Malaya po kayo mag-comment para malaman natin kung ano yung salogin. Alright? Hanggang dito lang po. Mga yung susunod kong Team Pilipinas.